Hey, good morning! Good morning mga kapwa ko kalahin kayong manggi. Kahit sa pera, bagaman mga Pilipino din naman. Anyways, bago po lahat, bago tayo po maimbulog sa ating pong kikilatisin ngayong araw-gabi na ito, po, sa ating episode na pinamagatang taga-ibang planeta, ang mga incorporators, mga directors ng HUAD, DECA-HOA, pambihirang pati sa NUA. Pahirit muna ng suporta. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, abay, huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Mag-subscribe na, libre lang naman po ito. At syempre, paki-like na rin, give it a big thumbs up, po. At share para marami ho tayong maimumulat na kapwa natin sa pera. So, yun. Layunin po ng RA 9904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, na magkaisa ang mga magkakapitbahay at magtatag ng kanilang Homeowners Association para sama-sama nilang maitataguyod, maprotektahan, may pagtanggol ang kanilang kapakanan, kanilang mga karapatan at kinabukasan ng kanilang komunidad. Siyempre, laban kanino? Kanino pa kundi sa mga gahaman, mga suwapang, mga suwitik na mga developer at subdivision project owners. Kasama na rin po doon yung mga kondominium. Kaya nga nung nilimbag ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree 957, tinawag niya itong subdivision and condominium buyers protective decree. Pero paano kung itong mga magugulang na developer katulad ng 8990 Holdings at ng kanilang mother company na Prime Lands Incorporated, na siyang developer, project owner nitong Deca Homes Mikawayan Subdivision sa Barangay Saloysoy, Mikawayan, Bulacan. Paano na kung ang kanilang itinatag na Homeowners Association ay mga kawani din nila? Anong mangyayari sa Decanians? Napakapakan ni yurak-yurakan ng aming mga karapatan, pabor sa pagkakagahaman, pagiging gahaman, suwitiks, tulisan ng developer. So, wag na po tayong patumpik-tumpik pa, kilatisin na po natin kung ano ba ang mga dusat pighati ng mga Decanians rito sa Mikawayan, Bulacan. Unang-una, yun nga, HUAD ang kanilang DECA-HOA. So, imbis na naging protector po namin, abay, tormentor ang labas nila. Imbis watchdog, attack dog. Sila po ay nakipagsabwatan na pumirma ng kontrata sa BP Waterworks. Ang BP Waterworks po na taga Cavite pa. So, nag-drill sila rito ng underground water o groundwater, tubig poso, na hindi naiinom, makati sa katawan, madulas, may amoy pa. So, marami sa amin dito nagka-skin disease. Sila lang. Hindi involved yung mga mamayan na kanilang serbisyuhan. Naitsapera po kami lahat. Unang-una, bawal yung ginawa nilang walang konsultasyon at approval ng at least simple majority ng mga homeowners.
dito sa subdivision. Pangalawa, 2004 pa, totally banned na po ang tubig puso, ang drilling dito sa Mikawayan, along with 7 other areas, ano po, including Metro Manila, pati Cavite po, ano po. So, nilalabag po nila yung batas. Galing nila, ano ha? Oh, kakapal na mukha nila at ang lalakas ng loob nila. Bakit kaya? Ha? Totoo ba na si Cynthia Villar at si Noli De Castro at si Macapal Arroyo ang nagmimiyari ng Deca Homes nationwide? Ha? Di pa na sinasagot yan, ha? Pakisagot nyo nga lang. Ha? Pagkatapos, yung price ceiling po, ito po ay economic subdivision na ang dapat lamang na pinaka ceiling kesamina na presyo ay 1.7. Lahat ng unit po rito, townhouses, 2 million plus. Ay, paglabag na naman po yan, ha? Pagkatapos yung pong substandard na construction ng mga open spaces, mga facilities ng like yung ano ba yung recreation facilities at yung mga clubhouse, swimming pool, substandard ang yari. Yung mga kalsada, substandard din, bitak-bitak na. Yung ibang mga units dito, area na wala pang tenants, hindi pa okupado. Abay, yung kalsada, anay finish na. Bitak-bitak na. Bukod pa riyan yung mga kalsada, imbis na pinakawalang-wala, dahil ito, may higit 10 hektarya po ito, no ha? Ang lapad dapat ay 8 meters, abay, wala pang 5 meters itong maraming areas dito. Tinipid din nila yung mga open spaces sa madaling sabi para mas lumaki yung kanilang maibebentang livable or sellable areas. Ano ho? Yung main road, dapat sana ay 15 meters. Abay, 10 meters lang po ginawa nila. So, yung Clean Air and Water Act, binayulate din po nila. Yung basura dito, abay, pahirapan. Pahirapan ang paghahakot. No po? Ang sewerage system na dapat ay merong wastewater treatment facility, ala po, hindi po na sinunod yung kanilang obligasyon. Diba? Yung ICC ba yung tawag doon? Teka, nakakalimutan. Yung DNR, yung ECC pala, Environmental blah 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 blah. Certificate. ECC. Environmental Compliance Certificate pala. Yon. Yung mga drainage pipes po dito, ang liliit. Halos ganyan na siguro, ang diameter noon, what? Kumbaga, yung inner, sa loob, siguro mga 1 foot lang. Kaya, bahain pa naman itong lugar na ito, dahil mababa ito. Tinambakan lamang po ito. Ito dati-rati, bakawan po ito No ha? So, tinambakan nila ng tinambakan. No ha? Kaya, pero ganun pa man, alam mo naman, mababang area po ito. So, minsan, kahit walang ulan, pagka mataas po ang pag high tide, bumabaha. Pambihira. Kung hindi man din sa loob ng subdivision, doon sa daanan sa labas. Ano ha? So, ito po ay na-ocular inspection na dahil nagreklamo nga kami doon sa Penro, Bulacan. Abay, akalain mo hindi ko pala na isasalya pa ito. No? So, isalya po natin para hindi kayo magsasawa sa aking pagmumukha na nakabalandra riyan. No po? So, ito tayo. Go, go, go! Right. So, meron na rekomendasyon ng Penro, Bulacan at kasama na nga doon na ayusin nila yung wastewater treatment facilities bago nila itapon sa ilog. Kasi ngayon, diretso na sa ilog Mikawayan River. So, paging, mayor ng Mikawayan, di pala Mikawayan,
ano ba yung sumunod sa Mikawayan, Bulacan? Ang bihira, oh. M din yun eh. Di ba? Anyway, kasama na rin. Siyempre, meron din papunta doon sa Mikawayan River eh. No ha? So, well, anyway, dapat gumalaw-galaw din ng mga mayors ng Mikawayan. Pero hindi sila gumagalaw eh. Diba? Pambira, oh. Bakit kaya? Sa magkanong dahilan kaya? Pinarating na rin namin ang problemang ito kay Mayor. Tengang kawali lang si Mayor. Henry. Attorney Henry Villarica. No po? At yung pong DNR Secretary, nakarating na rin po sa kanya ito. Abay, hindi gumalaw-galaw eh. Nagtengang kawali din eh. Yung problema sa tubig, pinarating na rin namin sa Malacanang. Kay Pangulong BBBM sa pamamagitan ng Executive Secretary. Lucas Bersamin. Baka hanggang ngayon, ini-examine pa niya. Wala pa siyang kakibo-kibo. Alam niyo po yung HOA rito, ayon mismo sa kay Director Enciso, Julius Erwin Enciso, ay sabi niya, noong gumagalaw na kami para tumatag ng lihitimong HOA, hinaharang kami ng mga gwardiya rito. Pati pulis, kinutsaba pa nila. Pero hindi rin na napigilan, kami po ay nakapagtatag, pero hindi inonor ni Enciso. Ang papalusot niya sa amin, total naman eh, August 24, narehistro yung kanilang ad interim board. Wala naman sa batas yung ad interim board. Kinalikot lang nila sa IRR, kaya nagkaroon sila ng ad interim, pero wala yan sa mismong batas. Ibig sabihin, hindi po batas yun, o labag sa batas to be more precise. So, August 24, 2021 daw nila na-rehistro yun. So, ang patakaran, sa IRR daw nila, na peke, kahit peke, IRR pa rin yun, pero peke nga eh. Hanggang, kaya nga hindi rin nirespeto ng Huwad de Cahoua eh, ng 8990 Holdings Incorporated at ng Prime Lands Incorporated. Kasi peke nga eh. So sabi doon sa ARR, within 6 months dapat magpatawag na sila ng regular na eleksyon para sa lehitimong homeowners association. Kasi itong mga homeowners, directors ngayon at incorporators ng Huwad de Cahoua ay mga empleyado po ng 8990 Holdings Incorporated. So Huwad, wala po sa batas, hindi po sila kasali sa mga paaring magtatag ng homeowners association. Kailangan lehitimong buyer o hindi man yung kanyang otorisado at yun ay mga nakatira rito. Yung mga incorporators hindi nakatira rito, ni anino na hindi nakikita rito. So, ayun, nakarating na hanggang Malacanang pero hindi pa rin kumikibo si Lucas Bersamin. Alright? Now, ang sabi nga, don't get mad, get even. Kaya po, kasong danyos perwisyos ang aming ihahain laban sa DHSUD Region 3. Sisingilin po namin sila ng actual damages. At meron pang moral damages. At meron pang exemplary damages para wag na silang pamarisan. Yung amin pong kakasuhan ay yung secretary na si Julius Erwin Enciso ng DHSUD Region 3. Ganon din ang mga huwad na mga homeowners na incorporators ng huwad-huwa. 7 po sila. Ang aming kakasuhan dito. Padadalan din po namin ng demand letter. By the way, yung demand letter nagawa ko na, pero alam mo na, Sabado na bukas. So, malamang Lunes ko na ipapareceive ito. Doon po sa DHSUD, through email, at dito sa kanilang huwad, mga opisyal ko na administrador ng huwad rito, ng mga huwad din. Po. At siyempre, padadalan din namin ng demand letter. Ito pong si Secretary ng
DENR. Secretary ng DENR. Padadalan din namin kasi hindi ko magalaw-galaw eh. Diba? Nasa ilalim po niya yung pong NWRB, Water Resources, National Water Resources Board. NWRB. Siguro, yung executive director ng NWRB, padadalan din namin ng demand letter. Kasi sumulat na rin kami sa kanila noon eh. At ang sabi, aksyonan daw nila. Yung kanilang regional director, papupuntahin dito para mag-inspeksyon kung talagang totoo na tubig puso ang sinusupply sa amin dito. Ay totoo naman yan, napatunayan na nung Penro Bulacan nung sila ay mag-ocular inspection eh. No, ha? Ay so, ito po yung buhay po natin mga kaitsapwera, no ha? Kaya kailangan talaga yung ating mga karapatan, no ha? Ating gamitin. Sapagkat karapatang tinutulog-tulugan, nabubulok sa basurahan. Diba? Galaw-galaw din kayo riyan, yung mga nagpaparating din na kanang hinaing sa inyong lingkod, no ha? Mga taga Santa Maria, Bulacan. Po, meron din sa Cavite. At alam ko marami, hindi lang dito sa, pati sa Visayas at Mindanao. Abay, talagang balatuba po itong Deca Homes eh. No, nationwide. Lahat po may problema. No, ha? Yung pong dispalingadong, di ba? Yung substandard na construction nila, unang-una nirereklamo yan. Siguro yung iba, hindi pa nila batid na nilabag din yung pong price ceiling na economic housing unit. No? So sana makarating sa inyo ito. At syempre, gumalaw-galaw din kayo. Kailangan po natin manindigan. Bagaman ang hukuman natin ay palakasan, pero kailangan pa rin po nating mag-ingay. No, ha? Bukod sa sasampan natin sila ng kaso sa mga korte, abay kailangan din po natin ipagsigawan sa ating pong mga social media platform ang kanilang mga ginagawang kaungasan. Para kahit papano baka sakaling tubuan sila ng hiya sa kanilang pagmumukha. Ano ha? At tumino. Kumikita naman sila rito pero hindi ko kontento. Sa maliit na kita lang. Ginagawa talaga nilang gatasang baka tayong mga itsapwera. Pero kuidao, pag tayong mga itsapwera ay nagkaisa, nako, lahat ng traidor at kawatan sa buong pamahalaan, kasama na ang kanilang mga kasapakat ng mga developers at yung oligarko. In general, babagsak po sila. Mapapabagsak po natin sila. Magkaisa tayo sa pagsusulong unang-una ng hukumang trial by jury of the people. At para mangyari po yan, tandaan po natin ang 4 na gabay sa pagpili ng mga kandidato. Unang-una, kailangan siya po ay juror advocate candidate na handang maghain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan sa trial by jury. Nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino sapagkat iyan po ang pundasyon, iyan po ang esensya at puso ng demokrasya. The epitome of democracy. Pangalawa, dapat ang ating boboto anti-China. Anti-China. Ang ating pong bansa ay demokratiko na bansa at republikano. Dapat tayo po ay makikipag-deal lamang sa mga kapwa nating mga demokratikong bansa. Itong China, diktadorya ito. Paghahari-harian ng uso dun . Yung mga mamamayan nila talagang binabalasubas nila. Pangatlo, siyempre, pro-impeachment. Kahit na sino i-impeach, dapat gumulong ang proseso. Proceed forthright. Sapagkat dyan po, iiral ang rule of law. At syempre, pang-apat, kailangan pro-freedom of speech.
Katulad nitong ating, hindi na tayo ngayon, the silent majority, di po ba? Tayo mga itsapwera, dumadagungdong na po ang boses natin sa social media. Kaya wag ho tayong pumayag na muling ibalik ng mga ungas ng mga traidor at kawatan ang ating pagiging the silent majority. Gusto na naman nilang busalan po tayo para wala nang pupuna sa kanilang mga kaungasan. Lalahanin po natin ang higher purpose ni Mark Zuckerberg nung kanyang itinatag ang Facebook ay uniting forces of freedom against the forces of authoritarianism, isolationism, and nationalism. Kailangan po ipaglaban po natin yon sapagkat hindi lamang umiiral sa ating bansa kundi maging sa charter ng United Nations na kaukit po yan. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear. Dapat lang juror tayo. Pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. No? May God bless us all. May God bless Philippines.